Kamusta mga idol? Welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video. Maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang grupo ng mga chicks na nakasakay sa sasakyan habang patungo sa isang lugar para mag-adventure. Dahil sa sobrang pangit ng mga kalsada, napilitan silang huminto at nagsimulang maglakad. Naglakad ang mga chicks sa mabatong daan, pero mataas ang kanilang sigla kaya patuloy lang silang naglakad. Una nilang dinaanan ng isang luntiang kagubatan, pagkatapos ay nakarating sila sa isang madilim na lagusan. Habang naglalakad ang lahat, biglang huminto ang isang babaeng nagngangalang Monica, at tinignan ng isang bangkay ng hayop na naaagnas na. Lumapit ang isa pang masarap na chicks na si Chinzia, at niyaya niya ito na umalis na, kaya inisip na lang nilang normal lang iyon sa kalikasan at ipinagpatuloy nila ang paglalakad. Samantala, isang misteryosong nilalang ang kinakatay ang isang kawawang lalaki. Maingat niyang hinihiwa ang pisngi nito na parang baboy, pagkatapos binalatan niya ito ng buhay. Dinukot niya rin ang mata ng lalaki, at kinain niya ito na parang candy. Sa kabilang banda, nakarating naman ang mga chicks sa kanilang destinasyon, at sinalubong sila ng isang lalaking nagngangalang Boy Labo. Binuksan ni Boy Labo ang isang malaking pinto. Pagtingin pa lamang nila sa loob, puro dilim na ang bumungad sa kanila kaya nag-atubili silang lahat sa una. Subalit sumunod pa rin sila kay Boy Labo. Lumapit ang leader ng mga chicks na si Hailey, at sinabi nitong mananatili sila sa lugar ng isang linggo, kaya humingi siya ng detalye kay Boy Labo tungkol sa lugar, at ibinigay niya ang bayad. Pagkakita sa pera, nagsimula siyang magsalita at ipinaliwanag niya na dati itong isang nuclear bunker, subalit matapos ang digmaan ay iniwan na ito, at ngayon ay ginawa na itong adventure spot para sa mga kabataan. Gayunpaman, binalaan niya sila na ang red zone ay ganap na nakaselyo, at ang lagusang iyon ay may habang 17 kilometro, kaya bawal ang sinumang magpunta doon ng mag-isa. Makalipas ang ilan sandali, nakarating sila sa isa pang malaking bakal na gate. Humanga ang lahat sa lugar at inisip nilang napakaganda nito, subalit hindi nila alam na bangungot na pala ang naghihintay sa kanila. Bago umalis, nagbigay si Boy Labo ng kaunting gabay, pagkatapos ay lumabas siya at ikinandado ang gate. Pagkasara pa lamang ng gate ay may narinig silang malakas na ugong na bahagyang nagdulot ng takot sa mga chicks. Matapos noon, dahan-dahan silang nagpatuloy sa loob. Matapos nilang lampasan ng isang bakanteng bulwagan, umakyat sila sa itaas na palapag kung saan may silid na parang dormitoryo, at nakaayos doon ang mga double-deck na kama sa magkabilang gilid. Simple lang ang silid, pero kahit paano ay mayroon silang matutuluyan. Dahil pagod na pagod sila sa buong araw na paglalakad, mabilis nilang inayos ang kanilang mga kama upang matulog. Agad nakatulog ang iba, subalit may isang babaeng nagngangalang Lily, ang hindi pa rin makatulog, marahil ay dahil bago ang lugar o kaya'y kulang ang hangin sa silid. Bumangon siya upang lumabas at makalanghap ng sariwang hangin, subalit ayaw niyang mag-isa kaya ginising niya ang kaibigan niyang si Raven, at sabay silang lumabas. Habang naglalakad sila, nakarating sila sa isang lugar na parang conference room kung saan may 4 na mannequin na nakaupo sa mga upuan. Sinabi ni Raven na ang creative naman ng setup na ito, pagkatapos ay sinabihan din niya si Lily na mag-explore pa sila. Subalit tumanggi ang dalaga at sinabi niyang pagod na ito, kaya nanatili siya doon at naupo, pagkatapos ay umalis na si Raven. Pagkaalis niya, biglang nagulat ang dalaga nang makita niyang nawala ang isa sa mga mannequin, at agad siya nitong sinunggaban. Samantala, habang naglalakad si Raven, nakarinig siya ng mga yabag kaya lumingon siya, at nakita ang isang pangit na lalaki na mukhang hindi naliligo habang nakatayo sa likod ng isang bakal na gate. Sa sobrang takot, mabilis siyang tumakbo palayo. Sa kabilang banda, nakakulong naman si Lily sa loob ng isang bakal na kulungan, at bumalik ang pangit na lalaki at agad niyang inatake ang kawawang dalaga at kinaladkad niya ito palabas. Sa pilitan niya itong inihiga sa ibabaw ng mesa, at mahigpit niyang itinali ang mga kamay nito gamit ang sinturon. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang pliers, at walang awa niyang pinutol ang dila ng kawawang dalaga. Kinain ng pangit ang dila ng dalaga, at dahil buhay pa si Lily, paulit-ulit niya itong sinaksak sa iba't ibang bahagi ng katawan hanggang sa tuluyan na itong kunin ni Lord. Samantala, nang magising ang mga ibang chicks, napansin nila na wala sina Lily at Raven sa silid. Noong una ay inakala nilang baka nasa banyo lamang ang dalawa, subalit nang lumabas ang leader nilang si Hailey, at tinawag silang dalawa, wala siyang natanggap na kahit anong sagot. Dahil doon ay nakaramdam siya ng takot,
at agad siyang bumalik sa silid at sinabi sa lahat na kailangan nilang hanapin sina Lily at Raven. Sa kabilang banda, kasalukuyan naman nagtatago si Raven sa isang sulok ng kuweba habang nanginginig sa takot, dahil sa pangit na hindi naliligo. Nagsimulang maghanap ang mga chicks kina Lily at Raven sa buong paligid ng silid, subalit wala silang natagpuang kahit anong bakas, hanggang sa mapansin ni Monica ang tsinelas ni Lily sa sahig, at naisip nila na nasa malapit lang ang dalawa. Dahil seryoso na ang sitwasyon, nagpasya silang hatiin ang kanilang grupo sa tatlo para maghanap sa magkakaibang direksyon. Napunta sina Monica at Chinzia sa isang lugar na madilim at nakakatakot. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, nagsimulang magbiro si Monica at tinatakot nito si Chinzia. Sinabi ni Monica na mukhang may masamang nangyari noon sa lugar na iyon. Naiinis naman si Chinzia at akmang sasagot na sana, subalit nakita niyang umalis na si Monica. Dahil doon ay bigla itong natakot, malakas siyang nagsisigaw subalit walang sumasagot, dahil sa halo ng galit at takot, nagsimula siyang murahin si Monica. Sinubukan niya itong hanapin, at paulit-ulit na sumigaw sa pangalan ni Monica, subalit wala na siyang natanggap na anumang tugon. May nakita siyang isang taong nakaupo sa isang sulok, at nang tingnan niya itong mabuti, labis ang kanyang takot dahil ang tao na iyon ay si Monica habang nakatuwog sa bakal. Mabilis siyang tumakbo palayo, subalit habang tumatakbo ay pakiramdam niya na may humahabol sa kanya, kaya paulit-ulit siyang lumilingon sa likuran, at dahil doon ay bumagsak siya. Hindi niya ininda ang pagkakahulog at agad siyang tumayo at muling tumakbo. Pagdating sa mga ibang chicks, sinabi niyang may isang baliw na hindi naliligo ang gustong patayin tayo, at ikinwento din niya na tinuhag na ng bakal si Monica at kinuha na ito ni Lord. Nagulat ang isang babae na nagngangalang Sarah, nang marinig iyon, at sinabi niya kay Chinzia na dalhin siya sa lugar kung nasaan ang bangkay ni Monica, subalit sa sobrang takot ng dalaga, tumanggi siyang bumalik kaya mag-isang pumunta doon si Sarah. Nang makarating si Sarah sa lugar, dugo na lamang ang nakita niyang nakakalat sa sahig, wala na doon ang bangkay ni Monica, at agad na pagtanto ni Sarah na may napakalaking problema, kaya isinama niya ang lahat pabalik sa dormitoryo. Subalit pagdating nila doon, nakita nilang wasak na ang dormitoryo at nawawala na ang lahat ng kanilang pagkain at mga gamit. Agad inilabas ni Sonia ang kanyang telepono upang tawagan ang pulis, subalit walang signal sa lugar na iyon. Samantala, si Raven na takot pa rin at naliligaw, sinubukan niyang humanap ng daan pabalik sa mga kasama, subalit sa kasamahan palad, nagkamali siya ng dinaanan at napunta siya sa pinagtataguan ng lalaking pangit. Doon niya nakita ang bangkay ni Monica na nakahiga sa ibabaw ng isang mesa, habang putol-putol ang katawan. Bago pa man maintindihan ni Raven ang nangyayari, may kamay na biglang sumunggab mula sa kanyang likuran at sinaksak siya ng malaking itak. Sa kabilang banda, tuluyan nang nagtalo si Sarah at si Hailey dahil sa mga nangyayari. Sinubukan nilang tumakas palabas, subalit pagdating nila doon nakalock ang pinto. Dahil wala na silang maisip na ibang paraan, bumalik silang muli sa dormitoryo upang gumawa ng plano. Bigla silang naging alerto nang bumagsak ang harang na inilagay nila sa pinto, at mabilis silang kumuha ng mga sandata. Handa na silang harapin ang mamamatay tao na hindi naliligo. Subalit si Chinzia ay nananatiling takot na takot, at tumanggi siyang lumabas ng silid, kaya naiwan siyang mag-isa at dahan-daang lumabas ang apat. Nangunguna si Hailey habang maingat silang naglalakad. Makalipas ang ilang sandali, bigla nilang narinig ang malakas na sigaw ni Hailey, at agad na tumakbo ang tatlo papunta sa kanya. Nakita nila si Hailey na nakaupo sa sahig habang nanginginig. Sinabi niyang may nakita siyang isang nakakatakot na anino, at agad nila itong binalik patungo sa dormitoryo. Nang pagbalik nila sa silid, agad nilang napansin na nawawala si Chinzia, at dito natin makikita na nahuli na pala siya ng pangit at itinatali sa mesa. Subalit malakas niyang sinipa ang pangit at nakatalon siya pababa, at nakita ang bangkay ni Raven na labis na pinahirapan, kaya napasigaw siya dahilan upang muli siyang mahuli. Nang magkamalay siya, natagpuan niya ang sarili na nakatali na naman sa parehong mesa. Sa pagkakataong ito, wala na siyang paraan upang makatakas. Sa isang mabilis na atake, pinugutan siya ng ulo ng pangit. Samantala, nang mapagtanto ng apat na isa-isang nawawala ang kanilang mga kasama, nagsimula silang ibuhos ang kanilang galit kay Hailey. Galit na sinabi ni Sarah na pinlano niya ang biyahe na ito. Sinabi naman ni Hailey na wala na silang magagawa kundi maghintay hanggang bumalik si Boy Labo at buksan ang gate para makalabas sila. Sa gitna ng kanilang pagtutulakan, aksidenteng bumaon ang isang bakal sa hita ni Sonia dahilan upang lalo pang lumala ang kanilang sitwasyon. Hinugot ni Sarah ang bakal at tinalian ng maliit na benda ang sugat, kaya napasigaw na lang si Sonia sa sakit, at lumabas sila ng silid.
Subalit dahil sa tinamong sugat ng dalaga hirap na itong makalakad kaya naging pabigat siya sa grupo. Saglit na nagpahinga ang isang babaeng nagngangalang Isabel, at napansin niya ang isang mascot, habang ang tatlo naman ay nagpatuloy lang sa paglalakad. Nang lumingon sina Hailey at ang iba pa, napansin nilang wala na sa tabi nila si Isabel. Sinubukan itong balikan ni Hailey kasama si Sarah subalit tumanggi ito. Samantala, nahuli ng pangit ang kawawang dalaga. Sinubukan akitin ni Isabel ang pangit gamit ang kanyang masarap na katawan, subalit hindi kumakain ng sariwang tilapia ang pangit, kaya tinabas niya ang leeg ng kawawang babae. Sa kabilang banda, ang tatlong natitira ay patuloy na naghahanap ng ibang daan upang iligtas ang kanilang mga sarili. May naramdaman silang hangin na pumapasok mula sa isang bahagi ng lagusan, kaya mabilis silang nagtungo doon sa pag-asang makakakita na sila ng daanan palabas. Subalit nang sisilipan ito ni Sonia, bigla siyang itinulak ni Sarah at agad isinara at ikinandado ang pinto. Sinubukan siyang pigilan ni Hailey, subalit mahigpit siyang hinawakan ni Sarah at sinabi sa kanya na pinapabagal lang niya sila, at kung gusto daw nilang mabuhay, kailangan nila siyang iwan. Malakas na nagsisigaw si Sonia at nagmamakaawa, subalit narinig ng pangit ang kanyang sigaw. Ilang sandali lang ang lumipas, isang malakas na hiyaw ang umalingaw-ngaw, at malinaw na kinatay na rin ng pangit si Sonia. Ngayon ay dalawa na lamang silang natitira, isa na lamang ang kanilang pagkakataon, kailangan nilang magtulungan at patayin ang pangit. Sinabi ni Hailey kay Sarah na siya ang magiging pain at si Sarah naman daw ang aatake. Perpekto sana ang kanilang plano, subalit sa kasamahang palad, paglabas pa lamang ni Hailey, agad siyang sinugod ng pangit at kinagat nito ang ilong ng kawawang babae. Tinadtad niya ng kagat si Hailey hanggang sa tuluyan na itong mawala sa mundo. Ngayon ay tuluyan ng nag-iisa si Sarah, at sinimulan na siyang hanapin ng pangit. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, buong tapang niyang sinalakay ang pangit, at nagawa niya itong masaksak kaya bumagsak ito at malapit ng kunin ni Lord. Sa pag-aakalang tapos na ang lahat, naglakad palayo ang dalaga subalit biglang dumating si Boy Labo mula sa kanyang likuran, at malakas siyang sinampal ni Boy Labo dahilan upang bumagsak ang dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Sarah nang makita niya ang tunay na itsura ni Boy Labo, dahil siya din pala ang pangit na kumakain ng tao. Makalipas ang ilang taon, makikita si Sarah na ngayon ay buntis na. Hindi talaga siya tinapos ng pangit dahil gusto nitong dumami pa ang kanyang mga lahi na pangit din. Kung ayaw mo din maging pangit, mag-like ka na sa ating video. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Mag-like ka na at mag-subscribe kung ayaw mong mamatay. Papadala ko ang killer sa bahay na walang mintis ang abay. Horror rap na may komedya para sa iyong matinding kaba. Pindutin ang bell icon para hindi ka maging bangkay sinta. Seryoso ako, pre. I-click mo na yan ng may kusa. May kusa.